Pinangalanan na isang police colonel sa Kamara, si NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, na siyang nagkasa ng pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ang nag-utos umano ayon sa opisyal, si dating PCSO General Manager Regina Garma. Mariin namang itinanggi ni na Leonardo at Garma ang alegasyon. Saksi si Maki Polito. July 2020 pa nang patayin si retired General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga habang traffic sa Mandaluyong. Nakuha na naman ng CCTV ang pagtabi sa kanyang sasakyan ng isang nakamotorsiklo at ilang beses na pagbaril sa kanya. Kanina, humarap si Police Colonel Santi Fuentes Mendoza ng PNP Drug Enforcement Group sa Quadcom ng Kamara. At itinuro si ngayon NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na siyang nag-utos ng pamamaslang. Sabi umano ni Leonardo na nooy opisyal ng PNP, iniutos ito ni dating PCSO General Manager Regina Garma. Sangkot umano kasi si Barayuga sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma. Dating Colonel Regina Garma na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. February 2020 pa umano siya unang nilapitan ni Leonardo. July 30, 2020 nang tawagan siya muli ni Leonardo para sabihing nasa opisina ng PCSO ang target na si Barayuga. Nadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Pinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Si Nelson Mariano ang dating police corporal na kinontak ni Mendoza na siya namang naghanap sa hitman na nagngangalang Loloy. Sinabi pa umano ni Leonardo na isang tox ang magbibigay ng dagdag impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing tox ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay tox, sinabi ko sa kanya mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Nang mapatay na si Barayuga, binayaran umano ni Leonardo si Mariano ng 300,000 pesos. 40,000 pesos ang parte umano dito ni Colonel Mendoza. Sabi ni Surigao Congressman Johnny Pimentel, bago patayin si Barayuga, may isisiwalat itong katiwalian sa PCSO. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Itinanggi ni Garma at Leonardo ang mga akusasyon. Maganda po, wala po kaming conflict. Yes, nag-uusap po kami. Nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it po. So this is the first time you heard na you are being implicated in the death of General Barayuga. Yes, Mr. So Chair. you were never also investigated by any law enforcement agency as far as the death of General Barayuga was concerned? Wala po, Mr. Chair. No? Hindi po totoo yun, Mr. Hindi totoo. So is there any reason, may galit ba sa'yo si Colonel Mendoza? Nakilala ko po yan. I think isang beses lang kami nag-meet. Isang beses yan. lang. I know that he's an underclass po namin. Underclassman. Pero maliban doon, wala na po akong, hindi ko na po siya So no ganun working kakilala. relations with Colonel Mendoza? Wala po. Hindi mo Mr. naging Chair. tao before in your units? Hindi rin po. Para kay Pimentel, dapat maisali sa committee report ang rekomendasyong kasuhan ng murder si Garma. Colonel Regina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng 3 Chinese drug lords. Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel General Barayuga
walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo. Lahat yan itinanggi na ni Garma. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Dalawang bagyo na ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa bagyong Julian na nasa loob ng PAR, nakataas na ang signal number 1 sa Babuyan Islands at eastern portion ng mainland Cagayan. Huli na mataan ang sentro ng bagyong Julian sa layong 435 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Ay sa Pag-asa, hindi gaya po ng mga nakalipas na bagyong dumaan sa PAR, halos looping o paikot ang track ng bagyong Julian. Inaasahan itong magtatagal sa karagatan at lalakas pa sa mga susunod na araw. Posible maabot ito ang typhoon category. Miyerkules pa itong posibleng lumabas ng PAR. Ang Tropical Storm Jebi naman, maliit pa ang tsansang pumasok sa PAR ayon sa Pag-asa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Northern Luzon bukas. Posible malalakas na ulan na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mas matitinding ulan na ang mararanasan pagsapit ng linggo. PBA player Jan Amores at kanyang kapatid na kapwa isinasangkot sa pamamaril sa nakaalitan nila sa basketball, pansamantalang nakalaya. Nagpiyansa sila matapos ibaba ang isinampang kaso sa attempted homicide. Binaba po yung ating ipinail kahapon na attempted murder, binaba po siya sa attempted homicide with the recommended bail for John Anthony na 24,000 at recommended bail po para sa kanyang kapatid na si John Red ay 10,000 pesos. Yung po ang appreciation ng Fiscal's Office. Sa kabila niyan, nananatili umanong malakas na ebidensya ang kuha ng CCTV at mismong mga salaysay ng biktima at nakasaksi. May na-recover din sa crime scene na iba't ibang uri ng bala ng baril. Nagnegatibo naman si Jan Amores sa isinagawang paraffin test. Pero ayon sa pulisya, hindi naman po ito nagpapatunay na hindi siya nagpapatok ng baril. Yun nga po, dahil may iba-ibang factors itong kung bakit hindi nakuha, walang presence ng gunpowder nitrate yung kamay. Nakatakda ang arraignment at pre-trial ng kaso sa December 4. 200 pamilya sa Josefina Street, Barangay 120, Caloocan City nawala ng bahay dahil sa sunog. Ayon sa BFP Caloocan, pawang mga gawa sa light materials ang mga natupok na bahay. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at halaga ng ari-ari ang natupok. Wala namang nasaktan. Pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan sa covered court. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Walang taas presyo hanggang Pasko. Yan po ang target ng Trade Department kahit may mga humiling ng price increase. Ang NBI at NMIS naman, pinuntili ang pasilidad na walang tamang permit kung saan nabisto ang milyon-milyong pisong halaga ng frozen at exotic food products. Saksi, si Bernadette Reyes. Rehistradong paggawaan ng yelo at walang permit na mag-imbak ng pagkain ng cold storage facility na ito sa Marilao, Bulacan. Pero napasukin ng mga operatiba ng NBI, tumambad ang sari-saring frozen meat goods. May karne ng baka, kalapati at Peking duck. May frozen seafoods din at exotic food na palaka. Hindi dumaan sa tamang pagsusuri ang mga produkto kaya posibleng peligroso sa kalusugan ng tao. Pwede po may sakit na dala. So particularly yung sa mga poultry products, yung bird flu na tinatawag, pwede tamaan yung tao. So pangalawa, ito mayroon din dito yung mga beef. So foot and mouth disease. Aabot umano sa 200 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Hinala pa ng NBI, hindi nagbabayad ng tamang buwis ang imbakan. Ang nalulugi dito ng ating pamahalaan ay umaabot sa 120 million in taxes. Nabisto ang imbakan nang matrace ang ilang transaksyon online. Meron kaming na-intercept na communication. Tino-offer ito sa mga intended clientele sa kanilang secret channel. Doon nangyayari ang transaksyon. Wala mang inabutang tao doon ng NBI, tukoy na raw nilang incorporators nito na 2 Pinoy at 1 Chinese national. Naharap sila sa reklamong agricultural smuggling.
Dahil na-issuehan ito ng warrant bago na isabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, iba pang parusa ang ipapataw sa kanila kung matalo sa kaso. Doon sa bagong batas ay mas malaki, reclusion perpetua and a fine of times 10 yata o times 5 nung amount. Presyo ng mga bilihin naman ang binusisi ng Department of Trade and Industry sa isinagawang inspeksyon sa mga pamilyan sa Valenzuela City. Pasok sa Suggested Retail Price o SRP ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa New Marolas Public Market at isang supermarket. Ang ibang produkto mas mura pa kaysa sa SRP. At kahit humirit ng taas presyo ang mga manufacturer, wala pang price increase sa sardinas, Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Bagamat hindi masiguro ng DTI kung hanggang kailan yan. If we can extend it to Christmas, of course, better for us to have no price increase. Yan din ang hiling sana ng mga mamimili. Tipid-tipid, wag mo muna mag-shopping, wag mo muna kung anong kaya lang. Ayon sa DTI, ngayong pumasok na ang bear months, pagtutuunan raw nila ng pansin ang presyo at supply ng mga Noche Buena items. Pero sa ngayon, wala pa raw manufacturers na humihirit ng taas presyo. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ng budget si Abigail. Nag-list na po ako ng pang-budget namin sa Noche Buena. Para yung kung ano lang po yung kasya dun sa pera na bibigay ng anak ko, yun lang po. These are for sale sa December, so baka itong October pa lang magsasabit ng mga prices sila, proposed prices sila. Depende dun sa assessment natin ng mga yung mga prices na isasabit nila, kung affordable naman. Siniguro naman ng Valenzuela City LGU na pananatilihin nilang mahigpit ang mga border para hindi makalusot sa Metro Manila ang mga baboy na maaaring may African swine fever. Ang geographic location po ng Valenzuela, kami po ay dinadaanan ng mga major trucks po. Kung hindi ho natin bantayan ang ating border, ito po ay magiging kakalat po na mabilis po sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Sa ikalawang sunod na pagkakataon, tagumpay na naisagawa ang rotation at resupply mission sa Iwin Shoal kahapon. Ay po sa AFP na ihatid sa matauhan ng BRP Sierra Madre ang mga kailangan nilang supply katuwang ang Philippine Coast Guard. Nakapag-troop rotation din o napalitan ang mga bantay na sundalo na nakadesino roon. Ay sa AFP, bagamat walong Chinese vessel ang namataan sa lugar, hindi naman sila naging banta sa RORE mission. Pero sabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard, naisagawa ang RORE mission sa ilalim umano ng kanilang supervision, alinsunod sa temporary arrangement sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Patuloy po namin kinukunan ng pahayag ang National Maritime Council sa sinabi ng China pero wala pa itong tugon. Bago po nito, payapa rin ang huling resupply mission noong July 27. Sa huling Biyernes, bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025, nadagdagan ang nag-anunsyo ng senatorial slate. Saksi, si Von Aquino. Sa bisa na resolusyon na niratipikahan ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa kanilang National Assembly ngayong araw, papayagan na muna nila ang kanilang mga miyembro na tumakbo sa ilalim ng ibang partido para sa 2025 elections. Sa ilalim kasi ng kanilang bylaws, ang sinumang party member na gumamit ng Certificate of Nomination ng ibang partido ay otomatikong tinatanggal sa kanilang partido. Matatanda ang isa si PDP laban President Manny Pacquiao sa inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Administration Senatorial Slate. Itong aming National Assembly, required po ito. And then lalo na election time, kailangan may adjustments kaming gagawin. Kasi most likely yung aming Certificate of Nomination ay hindi yun ang i-honor ng COMELEC dahil kumampi ang COMELEC sa isang faction. So, meron kaming adjustments na gagawin dito sa assembly namin. Matatandaan noong nakaraang eleksyon, idiniklara ng Commission on Elections ang paksyon na pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang lehitimong PDP laban. Nakabinbin pa sa Korte Suprema ang apela ng kampo ni Pimentel na baligtarin ang desisyon ng COMELEC. Pag-uusapan pa raw ng partido kung mag-e-endorso sila ng mga kandidato para sa 2025 elections. Inanunsyo naman ng Partido Lakas ng Masa ang kanilang magiging senatorial candidates para sa 2025 elections. Ang mga labor leaders na sina Calio de Guzman at Atty. Renacio Luke Espiritu. Isusulong daw nila ang labor rights, climate justice at economic reforms habang direkta nilang hahamunin ang kapangyarihan ng political dynasties, elitista at oligarko.
Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Handang mamuhunan ng hanggang 30 milyong dolyar ang Singapore-based venture capital firm na TNB Aura sa mga startup o papausbong ng mga kumpanya sa Pilipinas. Katumbas po yan ng mahigit 1.6 billion pesos. Marami daw silang nakikitang potensyal sa iba't ibang sektor dito, gaya sa edukasyon at sa healthcare, consumer at financial services. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.